What's up mga kuys? For today's video is tuturuan kayo kung paano gumawa ng electric pan na sira. Ops, mabago ka sa aking channel, click ang like at subscribe button para for more videos. So ito yung electric pan natin na sira kasi ayaw niyang gumana. So tatry na natin isaksak yung power sa outlet para malaman natin kung gumagana or hindi. So guys, ito na. I-on na natin yung electric fan and boom, di ba? Wala siyang power, hindi siya gumagana or hindi siya umiikot kahit anong numbers ilagay natin. So possibility na nasa loob makina or sa loob nito ay sira. So tatanggalin ko na yung outlet, saksakan para sa outlet, then yan, tatanggalin natin at para check na natin yung electric fan mismo kung ano ba ang possible na sira nito. So babaklasin na natin siya. So guys, panoorin nyo lang paano baklasin to. So yan, tanggal ko na yung tornilyo dyan, then nakita natin yung loob ng makina ng electric fan. So yan guys, so nakita nyo na nabaklas na natin yung pinakatakip ng likod ng electric fan. So yan, na-check na natin, and then may nakita tayo dito sa pinaka-wire niya. Ayun, nalaglag na. So yun, yung pinaka-wire niya kaya wala siyang power ay dahil dito may putol siya na galing sa outlet na wire papunta sa switch. So yun pala ang sira kaya ayaw mag-power. So ngayon is ikakabit natin itong wire na naputol. Then pag nakabit na natin to, may problema rin pa pala to kasi medyo mahina na yung ikot niya. Kahit naka number 3 na is mahina yung ikot. So papalit na rin tayo nito. Ngayong hawak kong wire, ayan ay papuntang capacitor. So yan ay capacitor niya. So papalitan na rin natin yan, at mayroon ako nabili sa Shopee na pwedeng kasyang-kasya na ipapalit natin dyan para medyo bumulis na ang pag-ikot ng ating electric fan. Kahit naka number 1 man yan o hanggang sagad sa number 3, bilis na yung ikot. So yan guys, start na nating ikabit yung naputol na wire para dito. So yan guys, nakabit ko na yung wire na naputol. Then ito naman ay ikakabit na natin, papalitan pala na natin yung capacitor na luma at papalitan na natin ng bagong capacitor para medyo lumakas na ang ikot niya. So ito na yung nabili ko sa Shopee na capacitor. Mura lang to guys, nasa 9 pesos lang yata isa, o tama, siya ay 2.5 na, basta 2.0 na siya yung per sa 1.8 dati na capacitor. So yan, nabili ko na sa Shopee, murang-mura, 9 pesos lang. Kakabit na natin para medyo bumilis na yung ikot ng ating electric fan. Kasi ayun guys, ito rin pala, kailangan nito. Nabili ko lang din sa Shopee yan para hindi na kayo maglagay ng electrical wire. So yan lang ay tinatawag na heat sink tube. Nabili ko din sa Shopee yan. So guys, kailangan yan para hindi na kayo mag-aksaya maglagay ng electrical tape. Mas mabisa yan at mas efficient compare sa electrical tape. So gagawin nyo lang is papainitan nyo lang siya ng lighter. Yan, nakakuha na ako ng tube na ilalagay natin dito sa wire, at para may lagay na natin sa capacitor. So ito na guys, meron tayong lighter. Painitan lang natin yung heat sink tube na to para siya ay mag-fit dun sa pinaka wire. Yan, ginamitan natin na siya ng lighter para fit na fit siya sa wire. O kahit tingnan nyo, kahit hindi na siya kailangan electrical tape, mas maganda siya kaysa sa paglagay electrical tape, diba? So magandang gamitin nyo na lang ganitong mga tube, at para hindi na kayo mag-aksaya ng electrical tape, diba? So yan, kakabitan ko naman yung isang wire, yung kabilang wire naman. So papasok lang natin sa tube, yan, and then yung kabila is pagdugtungin na natin sa wire. And then after nyan, pag nadugtong na natin is papainitin uli natin yung nang gamit ang lighter. So yan, painitan na natin after natin madugtong yung wire. Yan, so yan guys. So kailangan natin siyang lighteran para ay mag-fit na siya dun sa mismong wire niya.
So ayan guys, itikit na natin. Kailangan lang natin isang lagyan ng lighter para ay dumikit na siya. Okay, bro. Para ayan, para mag-fit na siya sa wire. So kailangan natin lighteran para maganda yung kapit ng heat sink tube na to. So yan, okay na siya. Aray, so mainit. Mainit yan guys. Kailangan lang pakiramdaman mo lang siya. And then guys, nakabit na natin ang bago niyang capacitor sa ating electric fan. So okay na siya. 'Di ba? Madali lang ikabit yan mga guys. Promote ko na rin tong nabili ko dito sa Shopee. Itong ang heat sink tube. Meron na siyang 12 pieces na slot. So maraming sizes na po yan. Only 100 pesos lang yan mabibili sa Shopee. Napaka-effective at efficient po niyan para sa mga wire natin, di ba guys? Kaya bili na kayo nito guys. So ayan nga. Pag-checking check ko na kung okay naman, matibay naman yung pagkakakabit ko or pagkainit ko ng sa heatsink tube na yan. So guys, bili na kayo nyan. Then testingin na natin yung electric fan kung working na ba yung pagkakabit natin sa naputol na wire at sa kanyang capacitor. Check na natin kung gumagana yung electric fan natin. So kailangan na natin i-saksak sa outlet yung electric fan. So ayan guys, testingin na natin. Sasaksak na natin sa ating outlet ang electric fan. So sana gumana siya guys. Kundi palpak na naman tayo. So ayan, testing na natin. 3 in 3, 2 ay mali. Hindi ko alam. 3, 2, 1. Ayan, so paanda natin at kung working na siya. And boom, okay na siya guys. Gumagana na uli ang ating sirang electric fan. So yan o, diba guys, bagong capacitor, ang lakas na uli na kanyang buga ng hangin. Number 1, number 2, at saka yung number 3. Yan, malakas na ang hangin niya kasi bago na ulit ang kanyang capacitor. Compare mo sa dating sirang capacitor niya, mahina na yung hangin niya kung nasa number 1 o number 3, number 2 or number 3 na siya. So yan, malakas na yung hangin ng ating bagong bagong kabit na capacitor ng ating electric fan. Diba guys, malakas na siya. Bago na kasi ang kabit natin ng capacitor. So yan guys, okay na ang ating sirang electric fan. At least tinaturuan ko kayo kung paano gumawa ng electric fan. Okay, approve. Thanks for watching.